guys, leeg ng manok yung pang-negosyo idea po natin ngayon. Ito yung negosyo idea na pwede pong pangmatagalan. I-share ko sa inyo yung pinakang tips sa pagluluto po ng manok kanto style na kahit maramihan yung pagluluto ng ating chicken is hindi po tayo papalba. Kasi yun po yung ibang problema, yung ibang mga baguhan. Yung humihiwala yung pinakang breading mix dun sa pinakang karne. Dito, malalaman nyo po kung paano po natin gagawin yun or lulutuin. Dahil pang negosyo, hindi po mawawala yung pinaka-costing po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Ito na po yung ating leeg ng manok. Hugasan ko na po yan, nalinis ko na. Tinanggal ko lang naman dun sa ating leeg ng manok, yung parang ayun, yung nasa leeg. Ayun po yung tinanggal ko. And then, dahil nahugasan na po natin ng ayos yan, imamarinate na po natin. So, ilagay lamang muna natin dito yung ating chicken. Wala po itong 1 kilo kasi naubusan na po ako ng leeg. Tumitimbang lamang po ito ng 920 grams at 20 pieces na po yun. So, yung magiging dami ng piraso ng ating pong chicken sa 1 kilo, depende na po yon sa size na makukuha po natin. Pwede tayo dito maglagay ng garlic powder. So, naubusan ako ng garlic powder, kaya inilagay na po natin ay sariwa. Gayatin lamang po natin ng maliliit. Sa pampalasa naman po natin, maglalagay lang po ako dito ng asin. Pero kung may gusto kayong pampalasang gamitin, so pwede naman po yon. And then, yung atin pong kalamansi. So magpapasarap to dun sa ating chicken. Isasama na din po natin yung pinakang balat. So, simple lamang po yung ating pangpalasa po dito. So, yung pinakang last ingredients, maglalagay po tayo ng tubig. Lampas po sa pinakang chicken po natin. Kasi ito yung magpapa-juicy dun sa chicken po natin. Kahit kaunti lang po yung laman-laman po niyan. Kasi halimbawa, kung hindi leeg yung gagawin po ninyo, mga laman, yung mga pitcho. So, ganito din po yung gagawain po natin. Estimate yung inilagay po natin, 500 ml. And then, haluin lamang po natin ng mabuti. Lalagay nga po pala tayo dito ng paminta. Dagdag flavor. So, kapag nahalo na po natin ito ng mabuti, ngayon, iseset aside lamang po natin. At magagawa na po tayo ng pinakang breading mix po natin. Mas better po ito na mas matagal po nating marinate yung ating pong chicken para mas lumasa. Diba? Dun sa ating pong chicken. So, ito naman po yung ating breading mix. Unahin na natin ang all-purpose flour. Kahit anong harina, pwede po natin gamitin. Cornstarch. So, sa mga pampalasa po ulit natin ha, nakadepende na po sa atin. Gagamit tayo ng magic sarap, iodized salt. So, dito pwede din tayo maglagay ng chicken powder para talagang chicken na chicken, di ba? So, wala tayong chicken powder. So, pwede na po yan. Masarap na din. Paminta. Dito, pwede pa tayo maglagay ulit ng garlic powder. So, walang garlic powder. Itong paprika ang gamitin po natin. Pero pwede pong parehas kasi nagdadagdag po yun ng flavor at pinakang bango ng atin pong fried chicken. Maglalagay tayo dito ng baking soda. Ito, kapag maglalagay kayo ng baking soda is kaunting-kaunti po lamang. Hindi pwedeng maparami po ito kasi magkakaroon ng aftertaste yung atin pong chicken. So, naglagay lang tayo ng 2 takal ng 1/8 teaspoon. Ngayon, kuhanin na po natin yung ating pong chicken. Yung ating pong chicken, ipaglalagay lamang po natin dyan sa ating harina. So, dahil malaki naman po itong aking lagayan, ilalagay ko na po lahat. So, ito po, aalugin lamang po natin ng mabuti. So, mas maganda talaga pag inaalog-alog o. Talagang cover na cover yung atin pong leeg ng manok. Tsaka mas makakatipid tayo dito, di ba? So, eto na yung ating chicken. Ganun na yung itsura niya. Ngayon, bago po natin ilagay dun sa ating oil, ipapagpag po natin yung pinakang chicken po natin. So, mahalaga yung pagpapagpag po nito. Kasi naandun yung ganda ng atin pong pinakang coating ng atin pong flour. So, ayan, nagpainit na po tayo ng mantika para salang na lamang po tayo ng salang. So, estimate yung pinakang init ng ating oil, 160 Celsius. At ito pong ating parte ng leeg ng manok, estimate maluluto po natin ito ng 8 to 10 minutes. Okay, so ginaganan-ganan ko lang yan. Hello? Okay, tapos, alugin nyo lang. So,
So, dapat hindi po mawawala yung pinakang init ng oil. Kaya medyo nilakasan ko po yung pinakang apoy po natin. At kapag nailagay na po natin lahat, so saka ko na lamang sa medyo hihinaan. Habang naluluto siya, yung pinakang oil po natin lumilinaw. Basta wag po kayong ma-attempt na haluin po kagad yung ating pong chicken hanggat hindi pa ganong haluto. Kasi ang mangyayari doon, hihiwalay po yung pinakang breading mix po natin doon sa karne. So ito po yung pinakang tips kapag maramihang fried chicken po yung lulutuin po natin kapag lahatan. So kapag tingin nyo na luto na, medyo brown-brown na yung ilalim, pwede natin yung halu-haluin. Tigpa kaunti. O, diba? Ganda. So, pwede na natin niyang baligsarin. Habang naluluto po ito, pwede na din po tayong magbawas ng pinakang apoy po natin. Basta halimbawa, kung lilinya tayo dito sa pagtitinda po ng chicken, magagamay nyo na po yung pinakang init ng oil po natin, yung pinakang kailangan ng chicken po natin. After ilang minutes, pwede na natin haluin. So, luto na po yung magkabila nito. Ganda-ganda po ng luto ng ating chicken kahit maramihan po nating inilagay sa ating kawali. Susundan nyo lamang po yung pinakang tips po natin. Hindi po kayo papalpak sa madamihang luto ng ating pong mga manok. So ngayon, ito hahanguin na po natin. After 10 minutes, saktong-sakto luto yung ating pong pritong manok. Dahil luto na po yung ating pritong leeg ng manok, ngayon magawa naman po tayo ng pinakang sausawan po nito. Ang gagawin ko ay sukang sausawan. Pero pwedeng gravy yung gawin po nating sausawan. Sumasamahin lamang po natin yung ating po mga sangkap. So yung ating sukang paumbong, dahil talagang maasim po ito, ngayon maglalagay po ako ng tubig. Kung anong sukat nung suka, ganun din po yung pinakang tubig. So itong pinakang timpla na to, yung merong tubig, ito po yung 1 to 2 days lamang po yung itatagal ng ating pong suka. Ngayon kung gusto nyo po na tumagal yung inyong pong suka, pakukuluin po natin. So yung ating brown sugar, sibuyas. So medyo mahal lamang po yung ating pong mga ingredients ngayon. Paminta, yung ating asin, yung ating bawang. Mas maganda, mas mainam, meron tayong mga suki na. At mas medyo makamura po tayo, di ba? Para mas masarap yung ating suka, maglalagay po tayo ng kalamansi. Tapos, hahaluin na lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating po mga ingredients na inilagay. So, kapag nahalo na po natin yan, syempre, ang isa pang magpapasarap dyan, huwag kayong magpapawala yung ating pong pipino. Kayatin nyo lamang po yan ng maliliit. Diba? Ganun lamang pong kadali, kabilis gawain yung ating pong leeg ng manok. Okay, so ang ganda ng pagkakaluto, mga katipid tips. So ngayon, timan ko lamang po ito ng mabilis. Wow! Okay, so ayan. So maalin, halimbawa kung gagawin natin to, pwedeng gravy, pwedeng suka, parehas masarap. Yummy! So, unang-una doon sa pinakansawsawan natin, bagay na bagay, masarap yung pagkakatimpla po niyan. At doon sa ating chicken, walang tulak kabigin mga katipid tips, ang lutong, ang ganda ng pagkakaluto, at saktuhan yung pinakang lasa. Sundan nyo lamang po yung ating ingredients, procedure kung paano po ginawa, at sigurado magugustuhan nyo din po itong pritong leeg po ng manok. Okay, so sa mahihilig sa leeg ng manok, itarahin nyo po yung recipe natin, at sigurado na uulit-ulitin nyo po ito. So, pwedeng pangbahay, panghandaan, at syempre, pwede po nating negosyohin. Mga kanto style na tinatawag yung mga nagtitinda ng pritong manok, so pwede nating idagdag. At syempre, kahit sarap ng ating bahay, pwede po natin itong negosyohin. So ngayon, bibigyan ko na po kayo ng mabilisang costing po natin dito. Yung costing ha, magkakosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So yung presyo is magkakaiba. Umpisahan po natin sa pag-brine po ng ating chicken, ng ating pong ibinabad. 1 kilo ng leeg ng manok, nagkakalaga siya ng 120 pesos. So sa lugar niyo po ba, magkano? Dahil wala pa siyang 1 kilo, so nagkakahalaga ng 111 pesos. So yung kalamansi natin, medyo mahal, 10 pesos. Pampalasa po natin at saka yung tubig na inilagay po natin, so sabihin na po natin na 7 pesos. Kaya ang total ay 128 pesos.
Ang tuusin naman po natin ay yung ating pong breading mix. So, umpisahan po natin sa ating flour, 12 pesos. Sa cornstarch, 6 pesos. At sa pampalasa po natin, so sabihin na po natin na 12 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 30 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating sukang sausawan po natin. Suka at saka tubig, 5 pesos. Sa asin at saka asukal, 5 pesos. Sa pampalasa po natin, 10 pesos. Sa pipino, 10 pesos. Kaya ang total po ay 30 pesos. So dito, meron pa naman po tayong imumura kasi halimbawa yung pipino, pwede po natin yung hatiin. At yung ating sibuyas, pwede rin naman pong hatiin. Lalo na ngayon na mahal po ang bilihin, pwede naman pong sumarap yung ating sukang sausawan kahit medyo tinipid po natin. So nasa diskarte po natin yan kung paano po natin gagawin. So ngayon, pag plusin po natin. At ang kalalabasan po nun, 228 po yung pinakang puhunan natin dito po sa ating chicken. Medyo may matitipid pa naman po tayo doon. So nasa diskarte na po natin yon. Kasi halimbawa, itong suka na to, tinuos na po natin ng isang tuusan. Pwede natin itong hindi maubos, pwede rin namang maubos. So tinuos na lamang po natin ng isang tuusan para meron po tayong pag-a-adjustan. So i-divide po natin sa 20 pieces. Ang kalalabasan po nun, 11.4 po yung pinakang puhunan po kada isang chicken. So dito kalimitan, nakikita ko is 12 pesos yung pinakang bentahan. So dun sa pinakang costing po natin, hindi siya pwedeng ibenta ng 12 pesos kasi wala na siyang tutubuin. So pwede siya is sa 15 pesos. Ngayon sa tingin ko, kaya medyo mahal yung pinakang puhunan po natin dahil medyo malalaki yung leeg na napili ko. Kasi wala na akong pagpipilian, last na nga po yan, kaya wala po siyang 1 kilo. Posible na malalaking leeg po yung nagamit po natin. At ang isa pang tingin ko, yung iba, kaya mas mura na ibebenta po yung leeg. Yung leeg na natatanggal dun sa buong manok nila is ginagawa na lang po nila na pritong leeg. Kumbaga, dagdag tubo na po ito sa kanila. Diba? Kumbaga, tuos na po yung pinakang presyo nito dun sa nabili po nilang buo ng manok. Kaya naibebenta nila ng 10 pesos hanggang 12 pesos. So, dahil ito naman ay purong leeg po natin nabili at medyo malalaki pa, pumatak siya ng 12 pesos. Depende na po sa atin kung magkano yung ipepresyo po natin. Depende sa pinakang presyo ng mga gagamitin po natin. Kaya ang mahalaga po doon, magkokosting nga po tayo na sa atin kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. Okay? Ituloy na po ulit natin yung pinakang costing. So, pwede ko siyang ibenta ng 15 pesos. Kapag minainos yung puhunan, sabihin na po natin na 12 pesos kasi syempre gagamit pa tayo dyan ng plastic kapag merong bumili. So, para may kasama na po dong packaging dun sa 12 pesos. Pag minainos yun, simple tayong tumubo ng 3 pesos kada isang piraso. So, naka 20 pieces tayo. Posible po tayong tumubo ng 60 pesos po dito sa ginawa po natin. Sa pagdami na lamang po ng may bebenta po natin, doon na din po lalaki yung pinakang tubo po natin. So, di ba, kung halimbawa susubukan po natin itong negosyohin, hindi lang naman po lieg yung ititinda po natin kasi pwede pa natin yung samahan ng mga drumstick, ng mga pakpak, ng mga picho, at pwede rin naman po yung buong manok para meron na kayong makukuha ng lieg ng manok at maibebenta po natin ito ng 10 to 12 pesos. So, dito sa Cantoy Style Fried Chicken, nasa sipag, tiyaga at consistent para tayo po ay kumita po dito. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong may dagdag na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Okay? Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!